everyone! Welcome back to another vlog kung saan pag-uusapan naman natin isang legit na online loan platform na maaaring magpahiram ng up to 45,000 pesos in up to 60 days. Unfortunately, may service fee. Huwag kayong umutang dito kay Mr. Cash unless completely nakikilala niyo siya. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, your original utang queen. And for today's video, pag-uusapan natin si Mr. Cash. Well, yes, Mr. Cash is legit. Registered po sa SEC. Under po siya sa eGeneration Lending Corporation, which also is a submitting entity sa CIC or Credit Information Corporation. Bago tayo mag-continue guys, this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Matagal na ako may Mr. Cash account. Siyempre, sinishare ko yung aking experience as a user. Kung first time mo expect ka usually nasa 1,000 or 1,005 yung starting. Sasabihin man niya na 0% interest, however, meron po siyang kinakaltas na service that can be from 10% or as high as 13%. So, hindi siya natatanggap ng buo. Ngayon, kung establish na yung account mo kay Mr. Cash, say 6,000 and above na yung credit limit mo kay Mr. Cash, pwede ka nang mag-installments. Yung 0% na yan is available lang sa mga hindi pa nakaka-installment kay Mr. Cash. Your credit limit will depend on individual assessment. Kapag nakakapag-installment ka na kay Mr. Cash, meron ka nang babayaran interest, which is 0.25% per day. So, kung mahaba yung term, lumalaki yung interest. Ito na tayo sa madugong part, guys. Alam ko to dahil yung asawa ko ay ginawa pong reference ng isa niyang kakilala na hindi nakabayad. And I'm going to show you some screenshots. Siyempre, itatago ko na lang yung pangalan. Okay, first of all, itong si Mr. Cash, kung kahit na hindi ka pa overdue, medyo makulit siya the day before your due date because not only na magte-text siya, pero tatawag sila ng tatawag, which I think is totally unnecessary. So, kung ganun sila kasipag tumawag the day before your due date, you can just imagine kung gaano sila kasipag pag na-OD ka or overdue. Remember, in a previous video or in an old video, yung application process, if you want to see that, you can check this video. Si Mr. Cash kasi during the application process, hindi man siya humihingi ng payslip, hihingi po siya ng 5 contact reference. And naka-state po talaga doon, finish filling your reference person. The info your reference person helps us evaluate whether you qualify for the loan. Rest assured that we won't contact your reference person unless it is necessary. Your information is 100% secure with us. This means, guys, tatawagan talaga niya kapag hindi kanya makontak. Say, for example, na late ka. Well, yes, of course, may charges. Pero may bala ka namang magbayad kay Mr. Cash. Kausapin mo na lang kung sino tumawag. Kasi kung hindi ka nila makausap, hindi ka nila makontak at may overdue ka na, tatawag po talaga sila sa contact reference mo. Na-witness ko to kasi isa kaming kakilala, hindi nakabayad kay Mr. Cash. Si Mr. Cash tawag ng tawag non-stop, everyday sa asawa ko. Sabi ko sa asawa ko, kausapin mo nga, tingnan mo kung ano yung sasabihin. Sinasabi talaga ni Mr. Cash na kinokontak niya dahil ini-ignore ni ganito yung calls niya. Between One Hand and Mr. Cash, sa pagtawag, at least mas magalang guys si One Hand. At pag ni-request mo kay One Hand na wag nang tumawag dahil hindi ka naman nagbigay ng permission na gawin as reference, they will honor it. Pero si Mr. Cash, ayaw maniwala Sasabihin ni Mr. Cash, ginawa ka pong reference ni ganito. So, kakilala mo ba? Kahit na sabihin ng asawa ko na hindi kami iisang address, hindi na kami nag-uusap. Ayaw ni Mr. Cash, ni Joy from head office of Mr. Cash, ayaw maniwala. Sasabihin pa niya, bakit ka nilista as reference kung hindi mo naman pala kakilala? Yung ganon. Sabi na sa ewan ko, because in the first place, nung nag-apply si so-and-so, hindi naman tumawag si Mr. Cash at nag-confirm na ginawa siyang reference. Pag yung reference, pumayag na gawing reference, okay, go ahead, tawagan nyo kapag hindi nakabayad si ganito. Kasalanan din ni Mr. Cash, hindi sila nagko-confirm So, bakit ayaw nilang maniwala? Tapos tinanong pa, bakit naka-display ba yung number mo sa Facebook mo? Parang ginigiit talaga nila na parang kasalanan pa ng asawa ko na nalista siya as contact reference. So, Mr. Cash, I'm calling you out for this. Araw-araw po yung asawa ko tinatawagan ni Mr. Cash. Araw-araw din siya tinitext. So, Mr. Cash, please do something about this. Like, kung sinabi ng hindi namin kakilala, wala kaming pakialam, wala kaming kinalaman sa loan ni ganito na hindi pa binayaran, sana
tumigil na kayo sa kakatawag. And sa application process pa lang, mag-verify kayo kung yung reference ay pumayag na maging reference. Ayan. So between Mr. Cash, I'm sorry if I'm comparing, between Mr. Cash and One Hand, mas magalang po yung agent ni One Hand. Si One Hand kapag nag-follow up, tatawag siya. Sasabihin niya, nakikiusap lang kami na i-remind si ganito, na sagutin yung text tsaka calls namin. Pag sinabi mo kay One Hand, stop calling me, they will honor it. Ito si One Hand, hindi eh. Parang aawayin pa niya yung contact reference. So, para sa amin harassment na rin to. So, guys, kung ayaw nyong matawagan yung reference nyo, then kausapin nyo yung collector. Or, piliin nyo kung sino yung gusto nyo maging contact reference para less stress yan para sa inyo. Dahil kung hindi nyo masagot yung tawag ni Mr. Cash, tatawag talaga yan sa reference nyo. So, Mr. Cash is okay for as long as you are a good borrower. There are instances na, say for example, yun na late ka, maaari ka pa rin makahiram kay Mr. Cash. Tulad sa naging experience ni Jonah Gray, which is also another content creator talking about online loan platforms. Pero, that is a big risk na. It's a gamble kung pautangin ka pa niya o hindi. Yung mahalaga is na settle natin yung account natin kay Mr. Cash because nasa CIC po siya as a submitting entity. So, baka, kung hindi kayo makabayad kay Mr. Cash, baka maapektuhan po yung ating credit history at baka mahirapan po tayo na umutang sa ibang mga online loan platforms. So guys, huwag umutang kay Mr. Cash unless you know the consequence kung ano mangyayari kung hindi makabayad kay Mr. Cash. 3 times nag-text sa isang araw lang at hindi angas guys. Like ayaw niyong maniwala na hindi pumayag yung asawa ko sa contact reference. Paalala kay, sasabihin niya yung pangalan sa text. Regarding lang po ito sa kanyang unsettled business transaction, Mr. Cash na kailangan na po maasikaso ngayong araw bilang kanyang given contact reference. Makikisuyo po na pakisabihan po siya na may exclamation point pa makipag-ugnayan ngayon agad sa amin upang mahiwasan ang abala sa inyo. Salamat. Risk Collection Department, Mr. Cash, MC 109. 8 times niyang pinadala in 1 day. So, hindi naman to the point na parang nang-aaway, nang-haharas, nananakot. Pero, for someone na walang kinalaman sa utang kay Mr. Cash, edi syempre, nakakaabala nga. It's a very big inconvenience. So, wag naman sana ganun, Mr. Cash. Kung mag-verify kayo kung pumayag ba talagang gawing reference. So, wag kayong mangdamay ng mga walang kinalaman sa utang. Emergency, I think Mr. Cash is better than Digido and OLP. Pero, yun nga, there are a number of things that need to change. So, I really hope na you, my borrowers, kayong mga borrowers, you learned something from this video and I hope Mr. Cash would make some improvements sa kanilang system kasi sayang. Legit. And by legit, I mean registered pa naman sila. So, if you're looking for loan apps that are far better than Mr. Cash, please check this playlist because ito yung mga loan apps na andito, less makulit sila, if not 0% makulit sila if compared to Mr. Cash.